Mapikon, talo. Bato-bato sa langit, antaman, pangit, katulad ni Terry Ridon. Nalaki ng butas ng ilong. Lugi. Lugi ang lakas ng konsumo sa hangin. Ginawa tayo ng Diyos na pantay-pantay, mga bossing. Pantay-pantay tayo sa lahat ng karapatan. Pantay-pantay tayo sa ating karapatan sa pagpapahayag, karapatan pantao, karapatan sa pagkain, sa edukasyon, sa trabaho, karapatan sa lahat ng bagay, pati sa hangin na sisinghutin. Pero lamang na lamang si Ridon sa laki ng butas ng ilong niya. Lahat ng hangin sa paligid sinisinghut niya. Sobrang timawa naman nitong si Kokey. Hayop ka. Napakapikon mo pala. Oo ha, napakapikon mo pala ha. Apple of the eye mo pala kaming mga balateros at matindi, 7 kami ha. 7 kami pero ang napili mo ako, si Banat Bay at saka si si Sir Jack Argota. Bakit? Ha? Mas magaling ba kami mang-asar kaysa sa ibang mga balateros? Ay magagaling din mang-asar yan. Mas masakit ba kami magsalita? O naman, pangit ka naman talaga. Nagagalit ka pa pag sinasabing pangit ka. Sisihin mo mga magulang mo, ba't pinagli ka sa betlog? Eh kung ganyan naman ang itsura mo, kung ganyan ang itsura mo talaga naman, kahit sino ang tao, nag-aral ka na ng abogasya, naging congressman ka na, pangit ka pa rin. Talaga naman mapipikong ka pag inaasar ka. Ang matindi nun, nangaasar din siya. Takin mo, asarin niya ako. Aasarin mo ako, matagal na ganito itsura ko. At tanggap ko na yan. Ikaw tanggapin mo na. Tanggapin mo na kamukha ka ng betlog ng tatay mo. Masyado siguro minahal ng nanay mo yung tatay mo. At tumambay siya. Noong nagdadalang tais siya sa'yo, tumambay siguro siya sa bandang binti ng tatay mo, kaya araw-araw nakikita niya itlog ng tatay mo, naging kamukha mo tuloy. Ay, huwag ka magalit. Lakas mo mga asar, tapos pag ikaw aasarin ha. Ka masyadong pikon, Terry Ridon. Oo, ka masyadong pikon. Eh, hindi nga kami napikon nung tinanggal ka ni Duterte dahil pasyal ka ng pasyal. Ang nire-representa mo, urban poor. Urban poor, tapos travel ng travel. Saan ka pa? Tapos kung makapangbintang na kurakot si ganito, kurakot si ganyan, ikaw ang tinanggal dahil sa kukarakutan mo. Ulul! Tangina, hindi mo kami kaya. Maaring kaya mo kaming ipatawag dyan sa kongreso, baboy-baboyin dyan, pero wala na. Napikon ka na, talo ka na. Oy, mag-follow kayo sa Facebook page natin, mga bossing ha. Boss Dada TV Facebook pages. Buhay na buhay ang ating dalawang Facebook page at palakas ng palakas. Sa sobrang lakas ng ating Facebook pages, putang na yung butas ng ilong ni Terry Ridon, parang kasya na yung daliri mo sa paa, yung hintataba. Oy Terry, wag mo akong materi-teri ha. Inang yabang-yabang mo, pikon ka pala. Oh, walang personalan, boss. Hindi ka naman talaga pogi. Hindi na kasalanan ng yan. Hindi na kasalanan ng taong bayan yan kung ganyan itsura mo. Ay yaman-yaman mo na. Ang hilig-hilig mo pala mamasyal dati. Di sana nagpunta ka ng Korea, pinaliitan mo ng konti yung butas ng ilong mo. Baka hindi na kaya ng doktor yan. Milagro na. Milagro na siguro ang niyan. Baka naman milagro, kahit milagro hindi na kaya yan. Kahit magdasal ka, nagpunta daw sa Edsa Shrine yan kahapon eh. Kahit magdasal ka sa Diyos, hindi na kaya ng milagro yan, hindi na kaya himala yan. Kung siyensya nga, hindi nagawa yan, himala pa. Hindi ka mahal ni Lord. Tangin mo lahat ng pangit na lahat ng pangit na parte ng katawan nilagay sa iyo. Mantakin mo pandak ka pa. Buti pa si Asidre kahit papaano matangkad eh. Oh, hindi naman kagapuan si Asidre, mukhang kamukha ni Asidre si yung kalaban ng mga mutant. Yung mukhang bulating tao. Pero at least matangkad siya. Ikaw putangin ang pangit-pangit mo na. Oo, 4 ang betlog mo, 2 sa may pantalon mo, 2 sa pisngi mo. Animal ka. Walang hiya, ganyan ang itsura mo. Ay yaman-yaman mo na. Oo, wala ka pang skincare. Oy, mura lang 'yun. Oo, mura lang 'yan. Maraming maraming gumagawa ng mga sirang gulong diyan. Doon pagawa mo yung mukha mo. Sa vulcanizing na yan.
Hindi na kaya ng milagro tsaka siyensya yan. Walang hiya yan, oh. Ay, follow kayo sa YouTube channel natin. Labas muna kayo dyan. Labas muna kayo. O, tapos, paglabas nyo, i-type nyo doon. Boss space Dada space 2.0. Ayan, pag na-type nyo yan, i-follow ninyo, i-subscribe ninyo lahat ng mga videos natin dyan, i-share ninyo para lalong lumaki ang butas ng ilong ni Terry Ridon. Yan ang sinasabi ko eh. Nandoon ka na eh. Bumaba ka pa sa level namin. Tanga ka. Kundi ka ba naman tanga? Ilan lang ang follower ng Facebook niya. Di 19,000. Tanga na puro troll pa. Saklap. Gusto mong mangumbinsi ng tao. Gusto ni Terry Ridon makumbinsi yung tao na magaling siya. Pero hindi niya mapalaki yung following sa Facebook niya. Ay na may pera ka na. Wala ka pang follower. Ang saklap. Pangit ka pa. Mukha ka pang nuno sa punso. Oo, kaya pagka nakikita niyo si Ridon, magtabi-tabi kayo. Tabi-tabi po. Dahil pag yan natapakan ninyo, sigurado. Oo, masasakit ang mga kasukasuan nyo. Pag yan naihian nyo, naku, lalaki yung mga betlog nyo. Oo. Ingat kayo dyan. Oo, ingat kayo. Alayan nyo na yung Skyflex at saka na soft drinks kapag nabati kayo niyan. Oh, ano na nangyayari sa bayang Pilipinas? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Hindi ba naging matagumpay? Oh, naging matagumpay pa rin ang grupo ni Alan Peter Cayetano sa kabila ng pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Takas daw ah. Ewan ko, gago din to mga media na to eh. Pati itong mga ugok na mga nasa gobyerno eh. Ang ina niyan. Oh, walang hiya talaga oh. Ano pa rin, hindi pa rin nila nakuha yung numero. Oh, sa kabila ng ilang araw na panliligaw nila sa mga senador na sumama sa sa bagon ng mga abnormal at mga walang betlog at mga demonyo ng mga senador, na mga aso ni Bongbong. Oh, wala silang nahila eh. O si Jinggoy Estrada, kita mo ngayon may kaso. May kaso bigla si Jinggoy Estrada, hindi lang sumama sa minorya. Tag-ina ninyo, mga pikon kayo masyado. Ginawa niyo yan kay Chis Escudero. Tapos nung ginawa sa inyo, naglulupasay kayo para kayo inagawan ng mga lollipop. O ganyan talaga sa politika. Alam nyo naman, ikaw naman Tito Soto, tanda-tanda mo na, hindi ka pa sanay. Gusto mo naman kasi sa tanda mo na yan, lahat ng gusto mo masusunod. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng ganun, Tito Soto. Oo, kung gusto mo sumali ka sa Itbulaga, tas kunin mo lahat ng premyo dun. Ulul ka. Oh, naglulupasay sila lahat. Si Ping Locson, yung dalawang tulpong, puta magaling lang sa away ng barangay. Dapat kayong tulpo, kayong brothers kayo. Dapat tumakbo kayo sa sa barangay nyo. Oh, total naman magaling lang naman kayo sa away barangay. Kapag ang kalaban nyo security guard, MMDA, mga mabababang rango ng mga pulis, dyan lang naman kayo magaling eh. Oo, pero kapag ang kalaban ninyo, PCSO, bigla na nanahimik, diba? Smuggler, bigla nawawala yung mga investigasyon. Ay, diba si Rapi Tulfo nag-iimbestiga dun sa PCSO yung linggo-linggo may nananalo? Ano nang nangyari sa investigasyon mo na yun? O, tapos ito naman si Erwin Tulfo, na Amerikano, bendalo, tapos magsosorry, tapos magmamatalino. Sabi ko nga, tapos galit na galit si Ben Tulfo. Sabi ni Ben Tulfo, masyado niyong inaapi yung mga kapatid ko. Tandaan nyo, nandito pa ako. Ulol, di ka nga nanalo. Tangina, isa ka pa. Putok sa buho ka rin. Sabi nga ng kuya nyo, yung kuya nyo na pinuno ng tangang pamilya nyo, sinabi, baliw ka. Tangina, ba't may matatakot sa'yo? Walang iya ka. Binabaratan mo yung mga kapatid mo, inaaway mo yung mga kapatid mo, pinapansin mo pag mali sila, tapos ngayon pagtatanggol mo sila, gago ka. Sinasabi mo na mali yung pambababae ng kapatid mo si Rapi Tulfo, ngayon pag tatanggol mo. Yung anak na gumastos ng limpak-limpak na milyon-milyon pera, di natin alam kung pera ng taong bayan yan. Balita ko yung anak ni Rapi Tulfo sa distrito niya sa Quezon City, pinakamalaki ang nakuhang flood control project, wala namang baha sa distrito niya. Dalawa sila ni Franz Pumarin, putangin na ninyong dalawa kayo. Mga demonyo kayo. Well, hindi naman binabasa sa inyo. Kayo nakakuha ng flood control project na pinakamalaki. Yung mga binabahan lugar dito, Diyos ko po, mamamatay na sa lunod.
Wala mga pondo, proyekto sa kanila, puro ghost project. Tapos kayo, wala kayong baha. Ang laki-laki ng ano ninyo, ang laki ng bill nun sa ano ha, sa Amerika. Nag-iinom yan, ang laki ng ano, para si Bonjing, ang laki ng bote eh. Kasi laki niya. Walang iya, anak ni Rapi Tulfo na yan. O hindi ba? O binabanatan sila ni Ben Tulfo, tapos ngayon nagagalit si Ben Tulfo, ba't daw inaaway yung mga kapatid niya? Tatanda na nung kapatid mo, pinagtatanggol mo pa, ikaw nga inaaway mo. Tangin na mga baliw ba kayo? Mga baliw yata itong magkakapatid na ito. So hindi na nanagaw. Galit na galit sila. Tapos meron pang dalawang yung dalawang nag-abstain. Noong nakaraan hindi bumoto sa yung palitan ng liderato diyan sa Senado. Hindi bumoto yung dalawa. Nakakuha ni Tito Soto. Ano kayang hawak ni Tito Soto sa kanila? Galit na galit kasi sa bagay. Si JB Ejercito lumipat na din sa kabila. Oo, independent daw siya pero sa minority siya. Ulul, tangin na lulukoy mo pa taong bayan, nek-nek mo. Sa 2028, wala ka na rin sa Senado, ulul. Hindi ka na mananalo kung sakaling may tatakbuhan ka pang posisyon, nek-nek mo. Ito naman si Mig Subiri, tiga Mindanao. Dahil hindi sila magkasundo ni Alan Peter Cayetano, yung kinain yung tae niya. Yung mga tao na umagaw sa kapangyarihan niya. Ayan, kakampi niya. Agoy. Hindi, si Chis Escuderong umagaw sa kapangyarihan niya. Kayo naman, pero wag ka. Nung inagaw ni Chis Escudero yung kapangyarihan sa kanya, yung mga kasama niya ngayon bumoto yung para patalsikin siya. Mig Subiri, kapal ng mukha mo, sangkot ka sa flood control scandal ha. Kung isinasangkot niyo si Chis Escudero sa flood control scandal, 3 taon ha. 3 taon na si Mig Subiri ang presidente, Senate President ng Senado. Pumirma ng kasama sa BICAM ng 2023 at 2024. Tandaan niyo yan. Pinakamatindi raw ang nakawan noong 2024 ha. Mas matindi raw sa 2025, hindi lang na-highlight dahil nagkaroon ng malakihang pagbabaha noong 2025. At saka nagsona, napatibong si Bongbong, napatibong si Bongbong eh. Nagsona siya, sabi niya, naman daw. Mahiya naman kayo, tsaka nung pinagyabang niya yung flood control projects, putang ina, wala pala. Ay, nako. Ayan ang mga nangyari ngayong araw na to. So they failed to get the numbers. They failed to get the 13 votes. Kailangan may ma-convert sila eh. Kasi 9, 10, 11. So kailangan may ma-convert sila na dalawa pa sa may majority ngayon. Manipis din ang majority, 13 eh. So 13 tapos 11, makuha pa nila yung 12, yung dalawa maging 13 sila tapos maging siyam ang grupo ni Cayetano. Matatanggal si Cayetano diyan sa pagiging Senate President. Kaya lang kahit anong pananakot nila kay Jinggoy, siyempre katulad ng sinasabi natin, si Jinggoy Estrada easy target, sabi nga nila. Easy target si Jinggoy Estrada tsaka si Chis Escudero dahil nabanggit sila diyan sa mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee ng mga kawatan na si Bernardo at saka si Alcantara, pero wala namang ebidensya. Kita mo nga kay Bong Revilla hanggang ngayon yung motion to post bail nito ni Bong Revilla hindi pa na-approve. Wala naman ebidensya. Ang dami ng pinatawag, parang 12 tao na yung pinatawag. Wala ni isang ebidensya na makakapagpatunay na si Bong Revilla sangkot sa flood control. Ano lang siya? Proponent lang siya. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ding ghost project ni Risa Ontiveros, proponent lang din siya. Sabi niya, hindi naman daw masama yung insertion. Pero bakit kay Bong Revilla nakakulong na? Hindi ba? Pinakinggan nila dahil nga, sabi ko nga sa inyo, si Lacson, tiga Cavite, ang DOJ, tiga Cavite, si Rimulya, tiga Cavite, isa Rimulya, tiga Cavite. Puros mga tiga Cavite, tapos ang tinitira, taga Cavite, si Ramon Revilla. Alam nila, malakas din ang pamilya niyan dyan sa Cavite. Baka nangangarap sila na makuha nila ang lahat ng Cavite. Matanggal ang mga kalaban nila. Isa na dyan si mga Revilla at saka Barsaga. Style nyo bulok. Kaya yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang